So good morning mga ka-agrich. Nandito tayo ngayon upang ibahagi kung paano natin papatabain ulit ang lupa dito sa ating pagtataniman. Dahil dito, ang lupang ito ay dating palayan. So una, siyempre, lilinisin muna natin yung mga damo. So, tapos patutuyuin natin. Pangalawa is, siyempre, maghuhukay tayo nito. At least, isang dangkal yung hukay. Tapos, i-expose natin sa araw para magkaroon siya ng vitamin D at mapuksa yung mga bad bacteria na nandun sa ilalim ng lupa. So after nun, ito na yung mga organic material na ilalagay natin. So unang-una, natin yung damo, ilalagay natin dito. So dahil ang tuyong damo ay may nutrients na phosphorus. So, siya ang una nating ilalagay. Pangalawa, ilalagay natin yung bunot ng nyog. So, madaming nutrients din na nakapaloob dyan sa ating bunot ng nyog. At maganda rin siya para mag-retain ng tubig. Kapag ka nagdilig tayo, hindi agad siya matutuyo sa ilalim ng lupa yung tubig. Ang sunod, maglagay tayo ng katawan ng saging. So, as we all know, ang saging is mayaman sa potassium. So, ang sunod, maglalagay naman tayo ng mga green na dahon, which is mayaman siya sa nitrogen. After nyan, tatabunan na natin siya ng lupa. So bali, kalahating lupa muna yung itatabo natin. Sunod naman na ilalagay natin is yung animal manure natin, which is yung animal manure rich in tinatawag na NPK o nitrogen, phosphorus at potassium. So kompleto na siya. Meron din siya magnesium, merong calcium, yan. So after natin ng lupa, ilalagay na natin yung animal manure natin, which is dahil meron tayong alagang baboy, pig manure yung ating ilalagay. So sa ating pig manure, mahalaga na dapat tuyo-tuyo na yung ating pig manure. So ang sunod niyan is maglalagay naman tayo ng rice hull. Dahil nga dito, palayan dito, pag nag-aani dito, yung mga pinagtispisan ng palay, natitira yan, nakatambak lang dyan. So libre to at maganda pag nabulok na, pwede nating ilagay, which is itong ilalagay natin. Okay, after nyan is maglalagay na ulit tayo ng lupa natin. And lastly, ilalagay na natin yung ating black soil. Ito magiging topsoil natin. So ayan, natapos na natin yung paglalagay natin ng mga organic material para sa ating lupa para maging mataba ulit. So ang advantage nito, syempre, matagal bago mabulok nasa ilalim. Kaya ang mangyayari niyan is matagal din mapapakinabangan ng lupa, lalong-lalo na ng mga halaman ang mga inilagay natin sa ilalim ng lupa na to. At isa pa, hindi na natin kailangan ulit-ulitin yung pagpoproseso ng lupa dahil yung mga nilagay natin na organiko na yan, kahit gaano katagal, hindi na yan mawawala dyan. So okay, mga ka-agrich, sana may naibahagi ako sa inyo at may natutunan kayo sa ating episode na ito. Okay, salamat mga ka-agrich. All wise!